Ang pagbabagong anyo ni Jesus. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. May ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang dumarating ang paghahari ng Diyos na dumarating ng may kapangyarihan." Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa isang mataas na bundok. Sila lang ang naroon. At habang nakatingin sila kay Jesus, nagbago ang kanyang anyo. Naging puting-puti ang damit niya at nakakasilaw tingnan. Wala sino man dito sa mundo na makakapagpaputi ng katulad noon. At nakita nila sina Elias at Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabutit narito po kami. Gagawa kami ng 3 kubol. Isa po para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." Ito ang nasabi niya dahil hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin, sapagkat sila ay takot na takot. Pagkatapos, tinakpan sila ng ulap, at may narinig silang tinig mula sa ulap na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Tumingin sila agad sa paligid, pero wala nang ibang naroon, kundi si Jesus na lang. Nang pababa na sila sa bundok, pinagbilinan sila ni Jesus. "Huwag ninyong sasabihin kahit kanino ang nakita ninyo, hanggat ako na anak ng tao ay hindi pa muling nabubuhay." Kaya hindi nila sinabi kahit kanino ang pangyayaring iyon, pero pinag-usapan nila kung ano ang ibig niyang sabihin sa muling pagkabuhay. Nagtanong sila kay Jesus, bakit sinasabi po ng mga tagapagturo ng kautusan na kailangan daw munang dumating si Elias bago dumating ang Kristo? Sumagot siya sa kanila, "Totoo iyan. Kailangan ngang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ngunit sasabihin ko sa inyo, dumating na si Elias at ginawa ng mga tao ang gusto nilang gawin sa kanya, ayon na rin sa isinulat tungkol sa kanya. Ngunit bakit nasusulat din na ako na anak ng tao ay magtitiis ng maraming hirap at itatakwil ng mga tao?